Bago mo simulang harapin ang mga gawain ngayong araw, huminga ka muna ng malalim. Pakinggan mo to dahil baka ito ang mismong sagot sa matagal mo ng dasal. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang tahimik na sandali kung saan naririnig natin ang tinig ng Diyos. Isang tinig na hindi sumisigaw, kundi dumarating sa kalmadong puso. Sabi sa awit 32:8, "Aking papayuhan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Akin kang ikalulugod ng aking mga mata." Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayon. Basta buksan mo ang puso mo. May gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Kaya ngayon, lumapit tayo sa Kanya. Tahimik na, totoo, buo ang tiwala. Tara, simulan na natin. May mga umaga na parang ang hirap magsimula. Tahimik ang paligid pero ang isip mo maingay, puno ng tanong, puno ng alalahanin. Pero ngayon dito sa sandaling ito, pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Ako ang simula ng lahat ng bagay. Ako rin ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Ang kailangan mo lang ay marinig siya. Ang aking mga tupa ay nakikinig ng aking tinig, sabi ni Jesus sa Juan 10:27. At ngayong umaga, tinatawagan ka niya sa panibagong tiwala, panibagong lakas, panibagong pananampalataya. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ito ang appointment mo sa Diyos. Marami kang maaaring piliing gawin ngayon, pero pinili mong lumapit, pinili mong makinig, pinili mong maniwala. At sa pagpiling yan, may himalang nakaabang. Kaya hayaang ang susunod na sandali ay maging isang paglalakad papunta sa puso ng Diyos. Lumapit ka. Ihanda mo na ang puso mo sa panalangin. Isulat mo sa comments, "Panginoon, salitain mo ang nais mong iparinig sa akin." Mag-subscribe ka rin kung gusto mong magsimula ng bawat araw kasama si Lord habang nagmumuni-muni ka pa sa init ng salita na naglilipana sa puso mo. Hayaang ang bawat hinga mo ay maging tulay patungo sa presensya ng Diyos. Ngayon, tahimik na natin isara ang ating mga mata at hayaang ang kapayapaan ng langit ay dumaloy sa atin. Sa bawat paghinga, isipin mong ang Diyos mismo ang nagbibigay buhay sa bawat selula ng iyong katawan. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lamang pangako. Ito ay kasalukuyang karanasan na makakamtan mo sa sandaling ito. Ang direksyon na iyong hinahanap, ang pagod na iyong dinadala, ang mga tanong na bumabalot sa iyong puso, lahat ito ay nais niya ngayong salubungin at pagalingin. Ang Panginoon, narito kami ngayon, humahanga sa iyong kadakilaan at kabutihan. Hindi kami perpekto, ngunit kami umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa umagang ito, idinadalangin namin ang iyong banal na haplos. Hindi namin hinihingi ang mga bagay na hindi mo pa inilaan para sa amin, kundi hinihiling namin ang linaw na magmumula sa iyong espiritu. Gabi man o umaga, ang iyong salita ang aming ilaw. Ayon sa awit 119:105, ang salita mo ang ilaw sa aking landas at liwanag sa aking daan. Diyos, ipakita mo sa amin ang tamang landas ngayong araw. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, dumarating kami sa iyo ng may pananabik sa puso, balot ng pag-asa at pananalig. Inaalis namin ang anumang alinlangan dahil alam naming ikaw ang Diyos na hindi nagtatago ng iyong mukha sa amin. Alam naming ikaw ang Diyos na nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang na aming tatahakin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ngayon, hinihiling namin na ang iyong tinig ay maging malinaw sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, buksan mo ang aming mga tainga upang marinig ang iyong tinig, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa tahimik, banal at mapayapang pag-uusap sa aming mga puso. Panginoon, nalalaman naming may mga panahon na kami ay naliligaw, ngunit alam rin naming ikaw ang aming gabay. Ikaw ang ilaw sa dilim, ang lakas sa kahinaan, at ang kapahingahan sa gitna ng kaguluhan. Ngayong araw, hinihiling namin ang iyong malinaw na direksyon para sa bawat isa.
Ibigay mo sa amin ang paganahin ang iyong espiritu upang hindi kami mangamba sa mga desisyon na darating. Ituro mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming lakaran ayon sa iyong layunin at plano. Sa iyong salita, kami ay magtitiwala at magpapatuloy dahil ang iyong mga pangako ay tapat at walang hanggang. Habang kami nananalangin, kami ay naniniwala na ikaw ay naririto sa aming gitna. Ang damdamin ng pagod at pangungulila ay napapalitan ng ligaya at pag-asa. Walang puwang sa puso namin para sa takot sapagkat ang iyong pag-ibig ay nagbibigay lakas at katiyakan. Kami ay nakatitig sa iyong mukha, naghihintay ng higit pang mga biyaya at pagpapala. Panginoon, kami ay nag-aalay sa iyo ng buong pusong pananampalataya. Nawa ang iyong presensya ay maghari sa bawat sulok ng aming buhay. Palayain mo kami sa alinlangan at punuin ng katiyakan na ikaw ang aming lakas. Nawa ay madama ng bawat kaluluwa ang kanyang tahimik, ngunit makapangyarihang tinig. Marinig mo kami, O Diyos, habang iniaalay namin ang aming mga hinaing, ang aming mga pagnanais, ang aming mga hinanakit, at pati na ang mga bagay na hindi namin masabi. Ikaw ang aming lahat sa lahat. Sa iyong mga kamay namin inilalagay ang aming mga plano. Sa iyong salita kami kumakapit. Sa iyong espiritu kami humihingi ng liwanag at kapayapaan. Ang iyong kapayapaan, Panginoon, ay higit pa sa aming pag-unawa. Hayaang ang kapayapaang iyon ang mamayani sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming mga desisyon. Tulungan mo kaming maglakad sa araw na ito na may katiyakan at walang pag-aalinlangan sa iyong mga ipinangako. Itinuturo mo kami sa tamang direksyon, sa landas ng kabutihan at katuwiran, at binubuksan mo ang mga pintuan na naaayon sa iyong plano. Naway maramdaman namin ang iyong pag-ibig sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso. Panginoon, salamat sa iyong presensya ngayong umaga. Salamat sa pagkakataong kami ay lumapit at makinig sa iyong tinig. Sa bawat salitang aming binibigkas, kami ay nagbibigay pugay at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na nagbibigay ng direksyon, kapayapaan at pag-asa. Nananalangin kami na sa aming pagtalima sa iyong salita, kami ay maging ilaw din sa iba, daluyan ng iyong pagbabagong ibinibigay sa amin. At ngayong panahon na ito, dumarating kami na may bukas na puso, handang marinig, handang tumugon, handang sundin. Nawa ang aming mga landas ay maging malinaw dahil sa iyong patnubay. Nawa ang iyong pagkamaawain ay manatili sa amin habang kami ay lumalakad sa araw na ito na may kaginhawahan at katiyakan sa pakinggan ang iyo. Ituro mo sa amin ang tamang landas, Diyos, sapagkat ang iyong mga pangako ay aming sinasalig. Ngayon, kung naramdaman mong pinatnubayan ka ng Diyos habang nananalangin, isulat mo sa comments. Pinatnubayan ako ng Diyos ngayon. At kung may kahilingang nais mong ibahagi sa panalangin ng iba, ilagay mo rin iyon sa comments. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming oras ng panalangin at salita ng Diyos na magpapalago ng iyong pananampalataya at magbibigay ng direksyon sa bawat araw ng iyong buhay. Habang nananatili ang kapayapaan sa inyong mga puso matapos ang taimtim na panalangin, hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang isang kwento mula sa Biblia na magbibigay liwanag at lakas sa inyong pananampalataya at magbibigay tatag sa inyong espiritu ngayong araw na ito. Ito ay tungkol sa isang tao na kilala hindi dahil sa kanyang lakas o katalinuhan, kundi dahil sa kanyang buong pusong pagtitiwala sa Diyos, si Abraham. Si Abraham ay hindi basta-basta sumunod sa Diyos dahil alam niya ang lahat ng kasagutan o dahil madali ang landas na kanyang tinahak. Ang kanyang paglalakad ay puno ng mga sandaling hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit pinili niyang sumunod dahil naramdaman niya ang tinig ng Diyos at pinaniwalaan niyang ang Diyos ay tapat sa mga pangako niya. Sa Hebreo 11:8, mababasa natin, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang tawag na lumabas
sa kanyang bayan patungo sa isang lupain na kanyang tatanggapin bilang mana. At siya'y lumabas nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang simpleng hakbang ng pananampalataya ni Abraham ay naging simula ng isang dakilang plano na hindi lamang para sa kaniya, kundi para sa maraming henerasyon na sumunod. Pag-isipin ninyo ang sandaling iyon sa buhay ni Abraham. Iniwan niya ang mga bagay na komportable, iniwan ang mga pamilyar na lugar at naglakad patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil mas pinili niyang sundin ang tinig ng Diyos kaysa sa takot na humadlang sa kanya. At sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ang Diyos ay naging gabay niya. Ang parehong Diyos na humawak sa kanyang kamay at nagturo ng landas na dapat niyang lakaran ay siya ring Diyos na nananalangin tayo ngayon na nagbibigay direksyon at kapayapaan sa ating mga puso. Minsan sa ating buhay, nararamdaman nating tila tayo ay nasa gitna ng isang landas na hindi natin nakikita ang dulo. Maaari tayong magtaka kung tama ba ang ating tinatahak, kung magtatagumpay ba tayo, o kung tunay bang may plano ang Diyos para sa atin. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay hindi kailanman nag-uutos sa atin na tumahak sa isang landas na wala siyang kasama. Sinasabi sa mga awit 37:23, ang hakbang ng tao ay itinatalaga ng Panginoon at siya ang nagagalak sa kanyang mga lakad. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay direksyon, siya ay nagagalak na tayo ay umasa at magtiwala sa Kanya. Kapag tinitingnan natin ang buhay ni Abraham, makikita natin ang paralelismo sa ating mga buhay. Tulad niya, ang Diyos ay humihiling sa atin na magtiwala kahit hindi natin alam ang buong plano. Tulad niya, tinatawagan tayo na maglakad patungo sa Diyos na may buong kumpiyansa. At tulad niya, nararanasan natin ang mga sandali ng pag-aalinlangan, ngunit dinadala tayo ng Diyos sa Kanyang kapayapaan habang tayo ay sumusunod. Ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang patunay ng Kanyang kabutihan at pangako. Siya ang Diyos na tapat sa bawat pangakong Kanyang ginawa. Maaari mong itanong ngayon sa sarili mo, ano ang ginagawa ko habang hinihintay ko ang direksyon ng Diyos? Minsan, ang paghihintay ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa. Ito ay panahon ng paghahanda, panahon ng paglago, panahon ng paghubog ng iyong pananampalataya at iyong karakter. At habang ikaw ay naghihintay, ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa buhay mo. Huwag mong maliitin ang mga tahimik na panahon dahil ito ang mga panahon na pinapanday ng Diyos ang iyong puso. Ang panahon ng paghihintay ay hindi isang kawalan ng direksyon. Ito ay isang pagkakataon para mas marinig mo ang tinig ng Diyos at mas mapalapit ka sa Kanya. Isipin mo kung paano mo naramdaman ang kapayapaan matapos ang taimtim na panalangin kanina. Ang kapayapaang iyon ay hindi lamang simpleng emosyon. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng katiyakan at kumpiyansa na hindi tayo nag-iisa. Ang biyayang ito ay nagmumula sa isang Diyos na hindi lang basta tumutugon sa ating mga panalangin, kundi siya rin ang nagbibigay ng direksyon sa bawat hakbang natin. Siya ang Diyos na naglalagay ng katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan at nagbibigay liwanag sa ating landas sa kabila ng dilim. Habang iniisip natin ang buhay ni Abraham at ang mga pangakong ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, makita natin kung paano rin tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Ang direksyon na iyong hinahanap, ang kapayapaan na iyong inaasam, at ang katiyakan na iyong kailangan ay hindi malayo. Ang Diyos ay nariyan mismo, naghihintay na magsalita sa iyong puso. Sinasabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga iniisip tungkol sa inyo, wika ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang kayo ay magkaroon ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ito ay hindi lamang pangako, ito ay katiyakan. Ang Diyos ay may magandang plano para sa iyo, isang plano ng pag-asa, direksyon at bagong simula.
Ngayon ay isang pagkakataon upang magpasya kung ano ang tutugon mo sa tinig ng Diyos. Tulad ni Abraham, maaari mong piliing magtiwala at maglakad ng may pananampalataya. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Ang paglakad na may pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala kang pangamba. Ito ay nangangahulugang pipiliin mong sundin ang Diyos sa kabila ng iyong mga pangamba. Ito ay panahon ng pagtitiwala sa Kanya at pag-asa sa Kanyang mga pangako. At habang ikaw ay naglalakad, ang Diyos ay magbibigay direksyon at kapayapaan sa bawat hakbang mo. Ngunit nais kong itanong sa iyo ngayon, paano mo maramdaman ang tinig ng Diyos sa gitna ng iyong mga araw-araw na buhay? Paano mo mapapakinggan ang Kanyang boses sa gitna ng ingay at abala? Ang sagot ay nasa pakikinig, sa tahimik na paglapit sa Kanya, sa taimtim na pag-asa at pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagsasalita sa ibabaw ng ingay, kundi sa tahimik at mapayapang pag-uusap sa puso mo. Kaya ngayon, habang ikaw ay naririto pa rin, iniimbitahan kitang intindihin at pakinggan ang Kanyang tinig. Hindi mo kailangang maramdaman lahat ng bagay ng sabay-sabay. Sapat na ang unang hakbang ng pananampalataya. Kapag naramdaman mo ang tinig ng Diyos na humihimok sa iyo, huwag mong baliwalain. Ito ay isang espesyal na sandali. At bilang paggalang sa Diyos at sa iyong espiritu, nais kong hilingin sa iyo na isulat sa comments ang isang salita o parirala na sumasalamin sa pakiramdam mo ngayon, tulad ng pinatatnubayan ako o narinig ko ang Diyos ngayon. At kung mayroong isang partikular na pangako o direksyon na iyong hinihintay, ilagay mo rin yun sa comments para sama-sama nating ipanalangin at pasalamatan ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming salita ng Diyos na magbibigay gabay at kapayapaan sa bawat araw ng iyong buhay. Habang patuloy ang iyong paglalakbay sa salita ng Diyos, isipin mo ang kapangyarihan ng isang pananalig na hindi lamang basta alam ang salitang Biblia, kundi ang salitang iyon ay buhay at gumagalaw sa puso mo. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng salita para ito'y manatiling nakasulat lamang sa mga pahina. Ibinigay niya ito upang tayo'y mabuhay. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw sa madilim na landas, tulad ng nasasabi sa mga awit, 105. Ang salita mo ang ilaw sa aking landas at liwanag sa aking daan. Pag-isipan mo ito, hindi basta liwanag, kundi ilaw na patuloy na nag-aakay, naglilinaw at nagbibigay direksyon sa bawat hakbang mo. Hindi simpleng pangako, ito ay katiyagan at katiyakan na ang Diyos ay may plano para sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon ay hindi nagtatago kapag ang mga bagay ay nagiging hindi malinaw. Siya ang Diyos na nagiging ating kalinga sa mga oras ng pag-aalinlangan. Siya ang Diyos na dumarating sa tamang panahon upang bigyan ka ng lakas at pag-asa. Marahil sa ilang pagkakataon, naramdaman mo na ang iyong pag-asa ay nauubos, ngunit ang salita ng Diyos ay nagsasabi na bagamat ang tubig sa ilog ay maaaring bumaba, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nauubos. Ang Kanyang kapayapaan ay hindi batay sa mga pangyayari sa paligid mo, kundi sa Kanyang pagiging tapat. Ang kapayapaang ito ay ang kapayapaang nagmumula sa Diyos na hindi kumikilala sa oras o sitwasyon, dahil siya ang Diyos ng kaginhawahan at katiyakan. Ang direksyon na Kanyang ibinibigay ay hindi lamang basta gabay. Ito ay patunay ng Kanyang pagmamahal at malasakit sa buhay mo. Ang bawat salita mula sa Kanya ay nagiging ilaw sa dilim at nagbibigay lakas sa mga oras na tila walang pag-asa. Ang Diyos ay hindi nagbigay sa iyo ng isang espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at isang maliwanag na pag-asa. Ito ang kapangyarihan na nagbibigay lakas sa iyo na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok.
Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay nilalakad mo na may suporta at patnubay mula sa Panginoon. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang Diyos na nagbigay ng direksyon sa mga bayani ng Biblia ay siya ring naglalakad kasama mo ngayon. Siya ang nagbibigay lakas sa mga taong naglalakad sa landas ng pananampalataya. Hanggang ngayon, ang presensya niya ay umiiral sa iyong puso. Ang salitang banal ay hindi lamang para sa mga matatalinong tao o sa mga banal ang buhay. Ito ay para sa bawat isa sa atin na may tainga upang makarinig at may puso upang manalig. Habang ikaw ay nakikinig at nakatuon sa salitang ito, alalahanin na ang Diyos ay hindi isang Diyos na tahimik sa panahon ng iyong pagdurusa. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tugon sa iyong mga panalangin. Siya ang Diyos na nakasagot ng oo at amen sa mga sinasabi mong panalangin ngayon. Kung minsan, ang kasagutan ng Diyos ay hindi agad sa paraang inaasahan mo, ngunit darating ito sa paraang higit pa sa iyong inaasahan. Sinasabi sa 1 Pedro 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ay may pag-aaruga sa inyo. Hindi mo kailangang buuin ng lahat ng iyong alabok ng pagod at pangamba. Dalhin mo ang mga iyon sa Diyos. Siya ang iyong kanlungan at kalakasan. Ang pananalig ay hindi isang damdamin lamang. Ito ay isang desisyon na ibinigay ng Diyos sa mga taong nais lumapit sa Kanya. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban at mga pag-uusig ng buhay. Ngunit huwag mong kalimutan na ang Diyos na nagsimula sa mabuti at makapangyarihang gawa sa buhay mo ay siya ring tatapusin ito ayon sa kanyang layunin. Ang bawat paglalakad sa landas na ibinigay niya ay isang paalaala na hindi ka nag-iisa. Ang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat pagkabigo ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pananampalataya. Ang direksyon na ibinibigay ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at hindi pag-aalidlangan. Ito ay kapayapaan at katiyakan na ang bawat batas ng Diyos ay isang ilaw para sa mga paa mo. Ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Siya ang nagpapatibay sa iyo, nagbibigay ng lakas sa mga oras ng pangangailangan, at nagtuturo kung saan ka dapat magpunta sa bawat yugto ng iyong buhay. Sa paglalakad mo ngayon, iniimbitahan ng Diyos na makinig ka pa ng mas malalim sa Kanyang tinig. Hindi ito isang salita ng takot o pangamba, kundi isang salita ng pag-asa, sigla, at katiyakang ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang mo. Ang Kanyang salita ay hindi lamang basta pangako. Ito ay isang katotohanan na iyong mararamdaman sa puso mo habang tumatagal at habang nananatili ka sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw na hindi nawawala sa gabi. Ito ay nagbibigay liwanag sa iyong landas at nag-aalis ng takot sa hindi mo nakikitang mga sulok ng buhay. Ang salitang ito ay nagbibigay lakas sa iyo na harapin ang mga pagkakataon na puno ng hamon at dalhin ka sa mga biyayang hindi mo pa nararanasan. Ang Diyos ay nagtatanong ngayon sa puso mo, handa ka bang kumilos ayon sa Kanyang tinig? Handa ka bang sundin ang direksyon na Kanyang ibinibigay kahit ito ay hindi mo lubos na naiintindihan? Ang pananampalataya ay isang hakbang na ginagawa habang naniniwala na ang Diyos ay tapat sa bawat Kanyang pangako. Hindi ito tungkol sa dami ng iyong nalalaman, kundi sa dami ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon ay hindi umaatras kapag ang landas ay nagiging mahirap. Siya ay nagbibigay lakas at kapayapaan sa mga naglalakad sa landas na iyon. Siya ay nagbibigay gabay sa mga oras na ikaw ay naguguluhan at nagbibigay ng liwanag sa lugar na puno ng dilim. Ngayon, isipin mo ang mga sandali na ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng sagot sa oras na hindi mo ito inaasahan. Isipin mo ang kapayapaang naramdaman mo matapos ang isang taimtim na panalangin. Ang kapayapaang iyon ay hindi aksidente. Ito ay regalo mula sa Diyos. Ito ay patunay na Siya ay naroroon at handang magsalita sa iyong puso. Kaya ngayong sandali,
Hayaan mong ang salitang ito ay sumalamin sa puso mo at magbigay lakas sa iyo upang patuloy na sumunod sa Diyos. Ang direksyon na iyong hinahanap ay malapit at ito ay darating dahil sa kanyang tapat na pagmamahal sa iyo. Kung naramdaman mo ang kapayapaan at direksyon ng Diyos na tumutugon sa iyong puso ngayon, isulat mo sa comments ang salitang "Nakikinig ako sa Diyos" o kahit "Gabayan mo ako, Panginoon." Ibahagi mo rin kung ano ang direksyon na iyong hinahanap para sama-sama natin ipanalangin ang isa't isa habang patuloy tayong lumalakad kasama ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang salita ng Diyos na magbibigay kapayapaan, direksyon at lakas sa bawat araw mo. Habang patuloy mong tinatanggap ang kapayapaan at direksyon na galing sa salita ng Diyos, hayaan mong unti-unti mong madama ang lakas at panibagong pag-asa na bumabalot sa iyong espiritu. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tinig ngayong mga sandali ay siya ring patuloy na gumagalaw sa buhay mo sa bawat araw. Hindi siya nawawala, hindi siya nagtatago. Ang kanyang salita ay hindi naglalaho pagkatapos mong marinig ito. Ito ay nananatili sa puso mo at nagiging ugat na nagbibigay ng lakas, kasagutan at katiyakan sa mga oras na kailangan mo ng direksyon divine. Ang Diyos na nagpapalay ng iyong mga duda ay nagbibigay din ng kapangyarihan upang ikaw ay mangarap muli, umasa muli, at magsimula ng panibagong kabanata ng iyong buhay na may tapang at pananampalataya. Sa Biblia, makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon, kundi nagbibigay din ng lakas upang sundin ang direksyong iyon. Ang kwento ni Moises at ng mga Israelita ay isang halimbawa kung paano ang Diyos ay nagbibigay lakas sa mga taong sumusunod sa Kanya kahit na mahirap ang landas. Pagkatapos nilang lisanin ang Ehipto, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ilang napuno ng mga pagsubok at hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit kahit ganoon, dinala sila ng Diyos sa pamamagitan ng pulang dagat at pinangunahan sila sa mga araw ng paglakad sa gitna ng disyerto. Hindi dahil sila ay walang problema, kundi dahil ang Diyos ay patuloy na kasama nila. Ang Diyos na gumalaw sa buhay nila ay siya ring patuloy na gumagalaw sa buhay mo ngayon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa kadalian ng iyong sitwasyon, kundi sa kanyang presensya sa loob mo habang ikaw ay naglalakad sa hamon ng buhay. At ngayon, sa oras na ito, dala mo sa iyong puso ang mga tanong, ang mga pangarap at ang mga pangakong gusto mong matupad. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo, tumutulong sa iyo na maging matatag, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos, at nagbibigay ng kaliwanagan sa dilim ng kawalan ng kasiguruhan. Ang salitang banal ay nagiging ilaw sa mga pagkakataon na ang puso mo ay nagtataka kung anong susunod na hakbang ang dapat gawin. Ang direction divine ay hindi lamang basta gabay. Ito ay isang pangako na ang Diyos ay hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Tulad ng sinabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang Diyos ay hindi nagaanyaya ng pag-asa para sa mga taong nagdududa. Siya ay nagaanyaya ng pag-asa para sa mga taong naniniwala, sumunod at nagtitiwala sa Kanya. Ang direksyon ng Diyos ay hindi kasing komplikado ng iyong inaakala. Ang Kanyang plano ay hindi palihim at malabo. Ito ay maliwanag para sa mga puso na humihinga ng pananampalataya at umuusbong ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang marinig ang tinig ng Diyos at sundin ang tinig na iyon. Sa oras na pinili mong makinig at sumunod, ang Diyos ay nagbibigay kapayapaan na lampas sa pag-iisip ng tao. Ang kapayapaang iyon ay hindi lamang basta pakiramdam. Ito ay isang katiyakan na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang.
Kahit ang pinakamaliit na hakbang na iyong gagawin ay may kahulugan dahil ang Diyos na nagbigay ng direksyon ay kasama mo sa bawat hakbang. Habang binabasa mo ang mga salitang ito ngayon, isipin mo ang mga pagkakataon noong nakaraan kung saan ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng sagot sa hindi mo inaasahan. Isipin ang mga pagkakataong naramdaman mo ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, naramdaman mo ang kanyang lakas sa oras ng kahinaan, at naramdaman mo ang kanyang pag-asa sa oras ng pag-aalinlangan. Ang mga karanasang iyon ay hindi aksidente. Ito ay ebidensya ng kanyang tapat na pag-ibig at patnubay. Ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng kanyang mga anak na naglalakad sa dilim. Siya ay nagbibigay ng ilaw at lakas upang magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Hindi mo kailangang humanap ng ibang gabay dahil ang Diyos na nagbigay sa iyo ng panibagong pag-asa ay ang Diyos na naroroon sa bawat araw ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin ngayong araw, tandaan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon at lakas. Hindi mo kailangang mag-isa. Ang Diyos na nagpapatatag sa iyong puso ay nagbibigay kapayapaan at katiyakan na ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng magandang wakas. Ang salitang banal ay nagbibigay buhay, pag-asa at pag-asa sa mga taong naghihintay, nananalangin at naniniwala. Ang direksyon divine ay hindi lamang basta panaginip, ito ay isang plano na nilikha ng Diyos para sa bawat isa sa atin upang maramdaman ang kanyang presensya, kapayapaan at papuri sa ating mga puso. Habang ikaw ay naglalakad, dumarating ang mga pagkakataon na ikaw ay haharap sa mga desisyon at mga landas na tila mahirap piliin. Ngunit ang Diyos na nagbibigay direksyon ay nagpapakita ng ilaw sa mga sandaling iyon upang ikaw ay makapili ng tama, makapili ng landas na kanyang inilaan para sa iyo, at makapili ng buhay na may pag-asa at kapayapaan. Sa mga oras na iyon, tandaan mo na ang Diyos ay hindi nagbibitiw. Siya ay nananatiling matatag sa puso ng mga taong tumitiwala sa Kanya. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagharap sa mga pagkakataong iyon. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon ay kasama mo sa bawat sandali. Ang direksyon ng Diyos ay hindi isang misteryo na hindi kayang maunawaan. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na maramdaman ang kanyang kapayapaan at lakas sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang Diyos na nagbibigay ng direksyon ay nagbibigay kapayapaan na hindi mo makikita kahit saan paman. Ito ay isang kapayapaan na nagmumula lamang sa Diyos, na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan, habang ikaw ay patuloy na naglalakad sa landas ng pananampalataya. Dumarating ang mga oras na ang iyong puso ay mag-uumapaw ng pasasalamat at pag-asa dahil sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos. Ngayon, nais kong hilingin sa iyo na isulat sa comments ang isang salita na sumasalamin sa iyong nararamdaman pagkatapos mong marinig ang mga salitang ito, gaya ng "May kapayapaan ako ngayon" o "Patnubay mo, Panginoon." Ibahagi mo rin kung ano ang direksyon na hinahanap mo para sama-sama nating ipanalangin at ipagpasalamat sa Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang salita ng Diyos na magbibigay ng kapayapaan, direksyon divine at lakas sa bawat araw ng iyong buhay. Habang binibigkas mo ang mga huling salita ng panalangin at pagmumuni-muni sa iyong puso, ngayon ay isang sandali para damhin ang kabuuan ng presensya ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng direksyon ay hindi nawawala pagkatapos ng isang salita lamang. Siya ay nananatiling kasama mo sa bawat kaginhawahan at sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang kapayapaan na naramdaman mo ay hindi nagmumula sa iyong sariling kakayahan, kundi nagmumula sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan. Ang kanyang salita ay hindi simpleng pangako lamang, ito ay buhay at gumagalaw sa puso mo.
Kung ikaw ay huminga ngayong sandali ng malalim at may pakiramdam ng katahimikan sa iyong puso, iyon ay kapayapaan ng Panginoon na nagsasalita sa iyo na hindi ka nag-iisa at ang pinakamaraming mabuting bahagi ng plano niya para sa iyo ay hindi pa nabubuong ganap. Minsan, ang ating mga pangarap at kagustuhan ay tila malayo o mahirap maabot. Ngunit ang Diyos na nagbigay sa iyo ng direksyon ay hindi mag-iiwan sa iyo na mag-isa sa gitna ng paglalakad. Siya ang nagbibigay lakas sa bawat magandang hakbang na iyong ginagawang may pananampalataya. Ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi ka na magkakaroon ng mga tanong. Ito ay nangangahulugang sa bawat tanong, mayroong kapayapaan at malinaw na direksyon mula sa Diyos. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng mangyayari bago ka umalis sa iyong sariling lugar. Ang Diyos mismo ang nagiging liwanag sa iyong landas at sa bawat hakbang na iyong tatahakin ay ikaw ay pinatitibay niya. Ang kapayapaan ng Diyos ay higit pa sa pag-iisip ng tao at ito ay nagbibigay katiyakan na ang bawat bagay ay magkakaroon ng makabuluhang bunga sa tamang panahon. Ang kwento ng mga bayani sa Biblia ay mga kwento ng tao na naglakas loob na tumayo at magtiwala sa Diyos sa kabila ng kanilang mga takot at duda. Ang Diyos na nagbigay direksyon sa kanila ay siya ring nagbibigay direksyon sa iyo ngayon. Sinabi sa mga awit 23:3, inaayos niya ang aking landas dahil sa kanyang pangalan. Ang direksyon na ito ay hindi basta-basta plano lamang na nagmumula sa isang nilalang, kundi ang plano ng Diyos na nagbibigay kapayapaan at katiyakan sa iyong puso sa bawat yugto ng buhay mo. Ang Diyos ay hindi isang manunood lamang sa likod ng entablado ng buhay mo. Siya ay aktibo at kasangkot sa paghubog ng iyong landas. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay may layunin at kahulugan dahil ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos mismo. Habang tinatanggap mo ang mga salita ng kapayapaan at lakas, isipin mo ang mga pagkakataon sa buhay mo na naramdaman mong mayroong higit pa sa mundo. Ang mga pagkakataon na naramdaman mo ang katahimikan sa puso mo sa kabila ng kaguluhan, iyon ay ang tinig ng Diyos na naglalahad ng direksyon at kapayapaan. Ang pangako ng Diyos ay hindi naglalaho. Ito ay nananatili sa puso ng mga taong nananalig. Ang salitang banal ay nagiging aktibo at nagbibigay buhay sa mga taong naniniwala at sumusunod. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagharap sa mga desisyon ng buhay. Ang Diyos na nagbibigay direksyon ay naroroon upang gabayan ka at magbigay ng katiyakan sa bawat hakbang. Sa mga oras na hindi mo makita ang buong larawan ng plano ng Diyos, manalig ka pa rin na ang Diyos ay gumagalaw para sa iyong pinakamabuti. Ang Diyos ay nagbibigay kapayapaan na hindi mo matatagpuan sa kahit anong bagay sa mundo. Ang kapayapaan na ito ay higit pa sa simpleng pakiramdam. Ito ay isang katiyakan na ang bawat hakbang mo ay may direksyon. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ilaw sa bawat madilim na bahagi ng iyong buhay at nagbibigay lakas sa bawat pagkakataon na ikaw ay nangangailangan ng pag-asa at lakas. Huwag mong hayaan ang alinlangan na maging dahilan upang ang tinig ng Diyos ay hindi mo marinig. Sa halip, gamitin ang bawat pagkakataon na marinig ang kanyang tinig sa tahimik at mapayapang pagdarasal at pagmumuni-muni sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nagtatago ng Kanyang mga plano. Siya ay nag-aanyaya sa iyo upang lumapit at marinig ang Kanyang kapayapaan at direksyon. Sa paglalakad mo ngayon sa buhay, tandaan mo na ang Diyos na nagbigay direksyon ay nagbibigay lakas at kapayapaan sa iyong puso. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang Diyos ay naroroon upang magbigay liwanag at malinaw na direksyon para sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya sa Diyos na hindi nagtatago ng Kanyang plano. Sa bawat araw na dumarating, ikaw ay inaanyayahan na yakapin ang kapayapaan at direksyon na nagmumula sa Diyos na nagbibigay lakas at pag-asa sa puso mo.
Ito ay hindi simpleng pag-asa lamang, kundi isang katiyakan na ikaw ay pinagpala at pinatatnubayan ng Diyos. Ang pagpapalakas ng loob at paggabay sa iyo ay hindi natatapos dito. Ang Diyos ay patuloy na magbibigay direksyon at kapayapaan na lampas sa pag-iisip ng tao. Ang iyong pag-asa at pananampalataya ay lumalago kapag ikaw ay dumarating sa presensya ng Diyos ng may bukas na puso. Ang bawat salita na iyong naririnig mula sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas at direksyon. Ang kapayapaan at liwanag na ito ay hindi nawawala. Ito ay nananatili sa puso ng mga taong sumusunod at nananalig sa Diyos. Huwag kang matakot sa mga desisyon na dapat mong gawin dahil ang Diyos na nagbigay direksyon ay kasama mo sa bawat hakbang. Ngayon, habang ang iyong puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa, inaanyayahan kita na isulat sa comments ang salitang, "Gabayan mo ako, Panginoon," o "May kapayapaan ako ngayon." Sabihin mo rin kung ano ang iniibig mong i-pray para sa direksyon ng Diyos sa buhay mo. At kung naramdaman mong ang salita ng Diyos ngayong araw ay nagdala ng kapayapaan at lakas sa iyong puso, mag-subscribe ka para sa mas marami pang salita ng Diyos na magbibigay direksyon, kapayapaan divine at pag-asa sa bawat araw ng iyong buhay. At habang ginagawa mo iyon, huwag kalimutang i-click ang video na lumilitaw ngayon sa screen upang ipagpatuloy ang paglalakbay mo sa salita ng Diyos. Dahil ang kapayapaan at direksyon na hinahanap mo ay mas lalalim pa sa mga susunod na salita ng pananampalataya at buhay na nagmumula sa Diyos.